Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan nito ni Joey, taong 1993, lugar ng Lingayen, Pangasinan. Sa mga panahong ito ay nasa edad 35 na si Joey. Subalit binata pa rin siya at hindi pa nakaranas na magkanobya. Medyo nag-aalangan na siya sa takot na baka tumandang binata. Lahat ng kaibigan niya ay may mga asawa't anak na. Kaya nang minsang may nakilalang babae sa sayawan, ay hindi niya na ito pinakawalan. Paring Diego, nakita mo ba yung kasayaw ko kanina? Parang mukhang ito na yata yung matagal kong hinihintay. Magkakanobya na ako. Nako naman paring Joey, andyan ka na naman. Hindi na yata mabilang sa daliri ko kung ilang beses ka nang umasa. Mauuwi din yan sa wala. Grabe ka naman pre. Wala ka bang support dyan? Habang buhay, may pag-asa. Pero iba to sa lahat pre. Alam mo yung pakiramdam na may pagtingin din sa'yo yung babae? Pre, gising ka pa? Di ka pa tulog ah. Kaya tigilan mo ng pananaginip ng gising. O eto, tumagay ka na lang. Ha? Yun ang akala mo. Alam mo bang inimbitahan niya ako sa kanilang bahay? Ano pa nga ba ang ibig sabihin nun? Talaga? Inimbita ka? Baka naman pagdating mo dun nakabalandra ang 10 anak at magiging instant tatay ka na. Alam mo ikaw, parang hindi ka kaibigan eh. Palibasa kasi sunod-sunod ang mga anak mo. Daig mo pa ang aso kung makapambira eh. Pero seryoso ko pre. Binigay pa nga sa akin ang address niya. Sa isang mapayapang baryo ng Lingayen, Pangasinan. Ano? Hanep, ang lapit lang pala. Nasa Tarlac tayo pre. Diyos ko naman. At pupuntahan mo naman. Ika nga sa kasabihan, kapag ang pag-ibig ay pumasok na sa puso ni Numan, hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Ang lakas ng tama mo pre. Sapul na sapul eh. Kailan mo naman balak pumunta dun? Huwag mong sabihin sasama ka sa kanya ngayon. Pero, teka lang. Ibig sabihin, bumiyahe pa siya mula Pangasinan hanggang dito sa Tarlac para lang sa sayawan? May mga kamag-anak daw siya dito eh. Siyempre, piyesta. Alam mo na. Dumayo. Nakipiesta. Hanep. O, tapos, sasama ka? Siyempre hindi. Ano ka ba naman? Kailangan pagandahan ko pa yan. At ikaw ang isasama ko pupunta dun. Ano? Nahihibang ka na ba, pre? Bakit naman ako? Siyempre. Ikaw ang best friend ko eh. Sino pa ba? Saka huwag kang mag-alala. Ako ang magpapaalam sa asawa mo. Para sa malay mo. May maganda siyang kapatid o pinsan o kaibigan, di ba? Tama ka, pre. Mukhang maganda nga yan, pre. Sige, sasama ako. Makalipas ang 2 araw, bumiyahe na nga ang magkaibigan papunta ng Pangasinan. Iba ang tama ni Joey sa babaeng nakilala niya bilang si Clarita. Pakiramdam niya ay ito na ang tutupad sa kanyang pangarap na maranasan ang kakaibang kaligayahan sa buhay. Sabik siya habang nasa biyahe kahit napakalayo nito. Nang makarating sila sa bayan ng Lingayen, ay nagtanong-tanong si Joey tungkol sa baryong nabanggit ni Clarita. Hindi ko na lang papangalanan ang baryo upang mapangalagaan ang mga naninirahan doon. Walang iya ka pre. Nasa Pilipinas pa ba tayo? Anong lugar na tong napasok natin? Akala ko kasi, nang bumaba tayo ng tricycle nakarating na tayo. Hindi pa pala. Ano ka ba? Huwag ka na nga magreklamo. Hayaan mo.
tatanawin kong napakalaking utang na loob ko to sa'yo. At magiging ninong ka pa sa kasal namin ni Clarita. Di ba gusto mo yun? Kasal? Sakalin kaya kita dyan. Kanina puwet ko sumasakit sa haba ng biyahe tapos ngayon mga paa ko naman. At isa pa pre, gutom na ako. Ay, ano ka ba? Huwag kang mag-alala. Tiyak naman na may pagkain pagdating sa kanila. Kultura natin yan bilang mga Pilipino. Anak naman ng patis oh, siguraduhin mo yan ha. Kung hindi, ikaw ang lalantakan ko. Pero wala ka bang napansin pre? Parang nagdadalawang isip yung driver na ihatid tayo dito eh. Buti na lang malaki inalok mong pamasahe dun. Nako, ano ka ba? Style lang nila yun para kumita ng malaki. Sa bagay, ganun din naman si Pedring, di ba? Langya itong si Pedring oh. Namimili ng pasahero. Punteriya niya yata yung mga dayo para makadenggoy eh. Kultura din natin yan. Hayaan mo na. Pero wala ka bang napansin pre? Maliwanag pa pero parang tulog na ang mga tao. Kanina, yung bahay na nadaanan natin biglang nagsipasok ng bahay ang mga tao. At nakita mo naman di ba? Nagsara ng pinto at bintana. Ay, ano ka ba naman Diego? Ganun talaga yun kapag nakakita ng dayo. May mga taong ganun talaga. Lalo pa nasa liblib na baryo tulad nito. Sa gitna ng kanilang paglalakad ay may nakita silang matandang lalaki na lumabas mula sa bahay. Napabagal ang kanilang paglalakad. Gawa ng nakaramdam sila ng kakaiba sa matanda. Marahan itong naglakad papalapit at titig na titig sa kanila. Seryoso ang muka, nakakunot ang noo at tila sumisinghot sa paligid. Hanggang sa nagwika ito ng, "Mga dayo, at saan nyo naman balak magpunta?" Magandang hapon po sa inyo. Tata Pablo. Tata Pablo ang itawag nyo sa akin. Anong pakay ninyo sa nananahimik naming baryo? May pupuntaan lang po kami isang kaibigan. Babae? Maganda? Si Clarita. Aba, manghuhula yata to si Tata Pablo. Natumbok niyo ang pakay namin. Kaya alam mo kasi itong kaibigan ko eh. Naimbitahan niya po kasi ako. Kami, dito sa kanila. Nakilala mo siya sa kapiestahan sa lugar ninyo at nahumaling ka naman sa babaeng yon? Wala pa ring pinagbagong ang kanila. Kaya hindi ko masisisi ang mga antingero at albularyo. Nakalabanin kami dahil sa kanilang kagagawan. Kagagawan? Kanino po? Hindi kita maintindihan, Tata Pablo. Papalubog na ang araw. Dumito muna kayo sa bahay ko. At bukas na bukas ay bumalik na kayo sa pinanggalingan ninyo. Teka lang ho. Kaano-ano po ba kayo ni Clarita? Yun na ba ang bahay nila? At bakit nyo kami papauwiin kaagad? Ang haba-haba ng biyahe. Si Tatang talaga oh. Kung gusto nyo pang mabuhay, mas maiging manatili kayo sa bahay ko. Ano po? Huwag naman po kayo magbiro ng ganyan, Tata Pablo. Hindi po magandang biro yan. Hindi ako nagbibiro mga iho. Simula sa bukana hanggang sa dulo, kung nasaan ang bahay nila Clarita, lahat ng narito ay mga aswang. At isa ako sa kanila. Aswang? Mga aswang nasa baryo? Abay, teka lang po. Sinasabi niyo ba na aswang si Clarita? Ikaw at lahat ng naninirahan dito? Mukhang hindi ko na talaga nagugustuhan ang tabas ng dila ninyo. Mawalang galang na po at tutuloy na kami. Teka naman pare, aswang daw eh. Kaya pala ibang kilos ng mga tao dito. At yung driver mukhang takot eh. Pare, bumalik na tayo.
maraming babae sa Pilipinas. Hindi ka tatandang binata. Tumigil ka nga, Diego. Naniniwala ka ba sa pinagsasabi ng matandang to? Sa uulitin, mawalang galang na po. Aalis na po kami. Hinila ni Joey ang kaibigan. Iritable siya sa pinagsasabi ng matanda. Para sa kanya, sinisiraan lang ng matandang yon si Clarita. Hanggang sa nakita nila si Clarita na nakatayo sa gilid ng daan. Nakangiti at nakakahalina ang kagandahan. Agad namang nawaglit ang pagkairita ni Joey nang masilayan ang kagandahan ni Clarita. Nang biglang may abon na tumilapon kay Clarita, humiyaw ang babae. Subalit napalitan ng pag-angil at galit ang itsura nito at biglang nagpakita si Tata Pablo. Kahit kailan ka talaga, Clarita, hindi ka na nagtanda. Kaya tayo tinutugis ng mga antingero dahil sa kawalangyaan mo at ng buong angkan mo. Tata Pablo, ano nangyari? Tingnan mo ang tunay na anyo ng babaeng kinahuhumalingan mo, iho. Tingnan mo. Sa sandaling iyon ay nakadapa na parang aso si Clarita sa lupa at nagbago na ang itsura. Kumulubot ang muka at naging kulay puti ang buhok na mahaba at manipis. At doon natunghayan nila at napatunayan na isang aswang nga si Clarita. Ang panghalina sa babae ay napalitan ng takot. Napatras ang magkaibigan habang pumagitna si Tata Pablo. Umalis ka na, Clarita, bago ko pa makalimutang magkalahi tayo. Pare, tara na. Umalis na tayo dito. Aswang? Bakit niyo po kami pinagtatanggol? Aswang pala si Clarita. Pati kayo, Tata Pablo. Sawang-sawa na ako sa labanan. Pag-iwas at karahasan laban sa mga antingero. Kaya habang nabubuhay ako, pipilitin kong baguhin ang pananaw ng mga kalahi kong aswang. Mahirap pero masasanay din sila na umiwas sa karne ng tao. Kaya kayo, wag na wag kayong magpapadala sa itsura at matatamis na salita ng estranghero. Maraming salamat, Tata Pablo. Ito kasi, sinabi ko nang umalis na pero ayaw maniwala. Sa awa ng Diyos at sa tulong ng matandang aswang, ay nakalabas ng baryo ang magkaibigan. Habang si Joey ay tahimik sa biyahe, muli na naman siyang nabigo ngunit isang malaking aral sa kanya ang nangyari. Tiwala at padalos-dalos na pasya ang nagawa niya at labis niya itong pinagsisisihan. Alam niyo ba, simula noon ay hindi na nagka-interes pang umibig si Joey. Nanatili sa kanyang alaala ang magandang anyo ni Clarita. Natakot na siya at minabuting mamuhay mag-isa. Nagbago ang kanyang pananaw simula noong napadpad siya sa baryo ng mga aswang. Wakas.